Okay mga kapatid, ilang grupo daw ang pumalag no sa pangaharas ng China sa mga Pilipino marine scientist no. Kung sa Ayungin Shoal at saka sa Scarborough mga kapatid, wina-water cannon tayo. Dito mga tol, iba, pahangin naman sila rito. Pahangin, as in literal na hangin mga kapatid. No, at dahil doon sa lakas ng hangin na yun, nagliparan yung mga corals at nakasugat doon sa ilang BFAR at saka mga marine biologists, mga scientist yun mga kapatid na pinag-aaralan yung dito sa may Candy Cay ba yun, sa may Pag-asa Island. Well anyway, panoorin natin to mga tol. At ito follow up na rin to kasi alam na natin tong balitang to yung tungkol dun sa helicopter ng Chinese Navy mga kapatid. Ito mula to sa News 5 Everywhere. Yan. For the sake of fair use, panonoorin natin to tapos ikakat natin, magbibigay tayo ng commentary. Alright? So tuloy na natin to mga katol. Sa mga balitang pambansa, pumalag ang isang grupo sa pangaharas ng China sa mga Pilipinong marine scientist na nagsasagawa lamang ng research sa mga sandbar malapit sa Pag-asa Island. Yan. Take note ito'y nasa loob ng ating exclusive economic zone. So nagsasagawa tayo ng research sa mga sandbar at saka dun sa mga durug-durug na corals na to. Tapos umepal ang China, etong Chinese Navy nila mga kapatid, helicopter ng Chinese Navy, lumipad ng ganito kababaw mga tol. Alam nyo naman kung gaano kalakas ang hangin no ng helicopter. Sa lahat ng paraan mga kapatid, hindi nila kailangan umatake ng armed attack. Sa lahat ng paraan ginagamit nila. Katulad halimbawa do sa mga eroplano ng Australia ata yun, di ba? Inunahan sila ng isang jet fighter tapos biglang nagmabili. So bumuga ng malakas na puwersa doon sa ere at kaya nanginig yung eroplano ng Australia ba yon, no? O eto naman ngayon, 'di ba? Dahil sobrang lakas nitong hangin nitong helicopter na to, sobrang lakas ng hangin niyan. Yung mga ilang durug-durug na corals dito nagsiliparan at tumama doon sa ilang mga scientists at BFAR na nandito, pati sa ilang mga media mga kapatid, no? Ganun sila mga bulas. Ayon sa Advocates of Science and Technology for the People o AGHAM, hinaharangan ng China ang mga hakbang ng mga eksperto para pangalagaan ng marine ecosystem sa rehiyon. Hadlang din daw ito sa pagtutulungan ng mga bansa sa pananaliksik ng mga yamang dagat. Nauna nang sinabi ng Philippine Coast Guard na natapos ng grupo ng mga eksperto ang kanilang misyon sa kabila po ng presensya ng China Coast Guard at ng Chinese military helicopter. Yan Chinese Navy yan, yung helicopter na yan. Nanawagan naman ng grupong AGHAM sa pamahalaan na protektahan ang mga Pilipinong naglalayag, lalo't hindi raw ito ang unang pagkakataong hinaras ng China ang mga Pilipinong mananaliksik. Iginit naman ng Department of Foreign Affairs na hindi na mababago ang 2016 Arbitral Award na nagpapawalang bisa sa 9-dash line ng China sa South China Sea. Ayon kay DFA Secretary Enrique Manalo, kailangang irespeto ng China ang karapatan ng Pilipinas sa mga teritoryong pasok sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Yun yung iginigiit natin sa kanila di ba? Kasi hindi naman tayo basta claim lang na katulad ng ginagawa nila na wala namang basehan. Ibig sabihin para kang nag-claim ng isang lupain pero wala kang hawak na titulo. Wala kang hawak na kasulatan at wala kang hawak na kahit na anong dokumento na pwedeng i-honor. Yung sinasabi nilang historical claim, historical rights, kahit yung mga pro-China alam nilang hindi tatanggapin ng international law yun kasi self-serving yun. Kahit na sino pwedeng gumawa nun mga tol di ba? Di ba? Kahit ikaw sabihin mo, pamana sa akin ng lola ko yan Pamana sa akin ng lolo ko yan 2,000 years ago na Ngayon, nandirito ka sa lupain ko. O asan yung papeles mo? Asan yung sinasabi ng gobyerno na sa'yo talaga to, di ba? Wala silang ganun So meron tayong 2016 Arbitral Award. Final yon mga kapatid. Pinal at hindi na mababago. Sad to say, nung panahon ni Digong na akala natin sobrang tapang mga kapatid, wala. Tumiklop Tumiklop siya noong mga panahon na yun Naayon daw ito sa nilalaman ng United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Matagal nang sinabi ng China na illegal at hindi nila kinikilala ang Arbitral Award na naipanalo ng Pilipinas. Biruin mo, di ba? Mas makapangyarihan pa sila kesa sa Arbitral Award mga kapatid. At sila nag-decide na hindi, legal yan. Hindi namin kikilalanin yan. Illegal yan Di ba? Sila may sabi, illegal yan. Hindi namin kikilalanin yan.
So parang mas naingingibabaw pa sila doon, mas makapangyarihan pa sila kaysa doon sa kaysa doon sa arbitration o doon sa Permanent Court of Arbitration, mga tol. Tapos kung makapanggamit sila ng salitang international law, naaayon daw sila sa law, sa international law, naaayon daw sila sa batas, professional daw ang ginagawa nila rito sa West Philippine Sea. Titigas ng mukha, mga tol, no? Sino man namang hindi mabibwisit kung ganyan na mga ipinagtatanggol pa ng mga pro-China, di ba? Kaya naman hinamon din sila ni Defense Secretary Ibo Chodoro na magsampa rin ng kaso sa Arbitral Tribunal. Kaso hindi nga nila gagawin yun kasi talo na nga sila dun eh. Di ba? Wala nga silang basehan eh. Di ba? Kung ang pag-uusapan natin, Treaty of Paris, pag-uusapan natin, patagalan na tayo, panahon pa ng mga Kastila, kasama na sa mapa natin yan. Tapos meron pang UNCLOS na nakapirma pa sila doon, di ba? Lahat talaga ng pagkatalo makukuha talaga ng China. Kaso binabraso na lang nila yan, mga tol. Tayo binabraso na lang din tayo ng China eh. Pero giit ni Manalo, pinal ng desisyon ng Permanent Court at kinikilala ito ng international community. We had messages of support from over 20 countries, governments, who clearly stated the importance of adhering to international law. So we are fully supported in that respect. Tiniyak na Yan. Diba? Kaya nga umaalis si PBBM, mga tol eh. Kaya nga siya nagpupunta ng iba't ibang mga bansa eh. Para kumuha din ng suporta. Diba? At sa pamamaraan na yon, maipakita natin sa China, we're not alone. Diba? Hindi kami nag-iisa sa claim namin at sinusuportahan kami ng maraming bansa. Diba? Legal to eh. Sinusuportahan kami ng international law, ng UNCLOS, ng international community. Suportado kami ng napakaraming bansa. Ayaw namin makipag-away sa inyo at hindi natin kailangan tong idaan sa gera. Pero sana, 'di ba, makita mo yung ipinapakita ng Pilipinas sa inyo. 'Di ba? Wala kayong basehan, layo-layo kayo, balik kayo doon sa nasasakupan lang ninyo. 'Di ba? Yung 10-dash line ninyo, walang basehan 'yan. Huwag niyong ipilit 'yan sa mundo. Yun lang, mga kapatid, 'di ba? naman ng Department of Health o DOH na may paparating na 3 milyong bakuna kontra pertussis o whooping cough. Okay. So ito yung panibagong sakit na naman, mga kapatid. Huwag na natin pag-usapan yung panibagong sakit na yun, no? So ito na nga, mga tol, no? Kung nakikita natin yung ginagawa ng China na tila ba sinusuportahan pa ng mga pro-China, mga kapatid, talagang nakakapanginit ng dugo, di ba? At kaya tayo, mga kapatid, ito ginagawa natin to ng reaction. At salamat sa inyo, mga nanonood, mga tol. Dahil sa inyo ay nakikita ng marami pa, no? Nakikita ng marami pang Pilipino yung talagang katotohanan at marami nang namumulat. Andiyan pa rin yung iba na lang eengot-engotan. Alam na nga nilang mali, pinagtatanggol pa nila, mga tol. Di pa tayo sa ibang balita, mga kapatid. Sinseridad ng China na pahupain ng tensyon sa West Philippine Sea, kinestyon ng Pilipinas. Kasi ang tanong, totoo nga ba yung pakikipag-usap nila sa Pilipinas o hindi? Mga tol. Diba ilang beses na tayo na ipag-usap sa kanila, parang wala naman nangyayari, diba? So ito, panoorin natin to, mga kapatid. Dagdag balita lang. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang Chargé d'Affaires ng Chinese Embassy sa Manila upang iparating ang matinding protesta sa agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Kasi bukang bibig ng China, mga kapatid, Pilipinas daw ang sumisira sa kapayapaan dito sa West Philippine Sea. Ang hangad daw nila kapayapaan. Tanong, sincere ba sila doon sa sinasabi nila? No? Sincere ba sila na talagang kapayapaan ang gusto nila, mga tol? Kung sinong unang mamitik ng ilong, hindi kapayapaan ang hanap nun, mga tol. Diba? Tingnan mo naman tong ginagawa sa atin, no? Diba? Dati hinaharang lang tayo, saka dati nire-radio challenge lang tayo. Ngayon talagang may nasusugatan na, mga tol eh. Napanood ninyo yung yung malapitang kuha sa loob ng barkong to, sa loob ng bangkang yan? Diba? Napapadasal na lang yung ibang mga yung ibang mga sakay niyan dahil ang tindi nung tama sa kanila ng water cannon Laban sa rotation at resupply mission ng Pilipinas para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nangyari ang insidente noong March 23, 2024. Maghahain din ng katulad na protesta ang Philippine Embassy sa Beijing sa Ministry of Foreign Affairs ng China.
Giit ni Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza, bunsod ng agresibong aksyon ng China, nagiging questionable ang sinseridad nitong pahupain ng tensyon sa West Philippine Sea. Gayon din ang sinasabi nitong isinusulong na peace at stability sa South China Sea. Anong sinusulong na peace and stability, no? Sa ganyang mga aksyon, sa ganyang mga kilos, mga tol, sabi nga OA daw mag-react in China, mga tol eh. Kasi maghahatid lang tayo ng supply doon sa BRP Sierra Madre na ginagawa naman natin noon pa, 'di ba? Tapos ganyan sila makapag-react sabi nga sabi nga DFA, kala mo magugunaw na mundo eh kung makapag-react sila eh, 'di ba? Ang tindi, nananakit na eh. Dagdag pa nito, kahit patuloy nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa China sa pamamagitan ng dialogo at diplomasya sa bilateral at multilateral levels, kontra at isinasantabi ng agresibong aksyon ng China ang ASEAN-China efforts upang maitanyag ang kapayapaan at kooperasyon sa rehiyon. O di ba? Bukod dito sa pambobomba ng water cannon, mga tol, nakita nyo naman yung kaninang pinanood natin, di ba? Yung mga marine biologist, mga kapatid, doon sa mga sandbar malapit sa Pag-asa Island. Biruin mo, paliparan mo ng mababaw na lipad ng helicopter o di magliliparan ngayon yung mga durug-durug na corals doon, makakasugat yun, mga tol. O, peace and stability ba ang isinusulong nun? Di ba? Peace and instability ba? Di ba? Sa eskwelahan na, mga kapatid, kasi dito natin mahahambing yung mga pambubulas eh. Sa eskwelahan, mga kapatid, meron ka nakitang mga estudyanteng nagsusulat lang, gumagawa ng research. Tas ginugulo mo. Ginugulo mo, ginagalaw mo yung upuan nila, ginagalaw mo yung mga gamit nila, kinakalat mo yung mga gamit nila. Tapos sasabihin mo, hangad mo kapayapaan. Di ba kalokohan? O di ba ganun din ang ginagawa ng China, mga kapatid, pag nagsasagawa ng research doon sa sandbar, tapos biglang magpapalipad sila ng mababang lipad na helicopter, ang lakas ng hangin nun. Sasabihin nyo, peace and stability? Sincere ba talaga kayo sa sinasabi nyo o talagang hindi kayo marunong tumupad, di ba, sa inyong mga salita? Sa bagay, yung pirma nga ninyo, hindi nyo ino-honor sa UNCLOS eh. 3 Pilipinong sundalo ang nasugatan sa paggamit ng water cannon ng China Coast Guard o CCG ships sa Philippine Supply Boat habang papunta sa Ayungin Shoal noong March 23, 2024. Muling binibigyang diin ng DFA, walang karapatan ng China sa Ayungin Shoal na bahagi ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas. Eh kaso nga pinipilit nila kasi nakipagkasundo pala dati sa kanila si Duterte, mga tol. Nakipagkasundo pala sa kanila si Digong na hindi maghahatid ng mga construction materials, no? Pero imontin din ni Digong, no? Well, anyway, putulin na muna natin to rito, mga kapatid, dahil talagang medyo mahaba-haba na tong video natin at alam nyo naman itong balitang to, di ba, dito sa nangyaring insidente rito sa Ayungin Shoal. Well, anyway, ano ang masasabi mo bilang isang Pilipino? Pwede kang magbigay ng komento sa ibaba, mga kapatid, at maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.